Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay gumamit ang batang si Chien O-jong ng ipinagbabawal na teknik, at ito ay ang pinahusay na Divine Blood Reversal Substitution Art. Habang papalapit naman ito sa kanyang kapatid, ay nagmamakaawa naman ito sa kanya, upang magawa pa nitong mapaluhod habang sinasabi na kasalanan niya ang lahat ng ito kaya naman ay patawarin na siya ni Chien O-jong sa kanyang nagawa, dahil bukod pa doon ay magkapatid silang dalawa. Dagdag pa nito na ipapangako niya na hindi ito magsasabi sa kahit na anong nangyari sa lugar na ito sa kahit na kanino, nang bigla naman na sumigaw ang isang lalaki na nagmamasid sa kanila at inutusan si Chien O-jong na hindi nito kailangan na buhayin siya, dahil kailangan na niyang paslangin ito, dahil dadating ang araw na magtatraidor ito sa kanya. Dahil dito ay naiiyak naman siyang nagmakaawa dito. Ngunit hindi naman niya pinakinggan pa ang kanyang kapatid at agad na naghanda upang umatake, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa sinabi ng kanyang kapatid na kakampi siya nito. Sa nangyari ay ang inatake na lamang niya ay ang isang braso ng binata, upang mapasigaw naman ito ng malakas dahil sa labis na sakit ng kanyang natamo. Sa kabilang banda naman ay galit na galit ang nagutes sa kanya na paslangin na nito ang kanyang kapatid, dahil sa hindi niya dapat na buhayin pa ito, ngunit nang sumugod naman siya upang personal na kumilos, ay madali naman siyang nadekat sa kanyang ulo ni Chien O-jong at dinikdik sa lupa. Matapos ay sinabi nito sa kanyang kapatid na magmula sa araw na ito, ay kapag inutusan siya nitong kumahol, ay kailangan niyang kumahol na parang isang aso, dahil mamumuhay ito ng isang buhay na nararapat lamang sa kanya. Sa sumunod na araw, para sa pagpaslang ni Chien O-jong sa mga kandidato mula sa 4 na clan, at sa pagputol ng isang braso ni Chien Yu-jing, ay pinatawan siya ng pagkakakulong. Ang Divine Blood Reversal Substitution Art na sinasabing walang kahit na anong masamang epekto, ay hindi inalis ang kanyang pag-iisip, ngunit mayroong malakas na epekto ito sa kanyang pag-iisip. Naririnig nito ang kanyang ina na tinatawag siya, at tinatanong kung bakit hindi pa nito pinaslang ang kanyang kapatid na si Chien Yu-jing. Matapos lamang na mapakalma nito ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagmameditate ay doon pa lamang niya nagawang makontrol ang masamang epekto. Makalipas ng 10 araw na pagkakakulong ni Chien O-jong ay pinalaya na ito, at ang 4 na clan ay nagawang mawalan ng kanilang mga kandidato para sa susunod na hihirangin na tagapagmana ng demonic cult. Kaya naman ay sinubukan ng mga ito na i-pressure ang kasalukuyang pinuno upang panagutin si Chien O-jong, ngunit walang aksyon ang ginawa at ito ay dahil sa matalinong pakikipag-usap ng pinuno ng Sword Clan. Matapos ay sinabihan siya nito na bilang pagliligtas nito kay Chien O-jong, ay kailangan niyang mangako na itatago nito ang patungkol sa katotohanan patungkol sa kanyang pagsasaliksik patungkol sa Demonic Blood Reversal Technique sa pamamagitan ng 2 Shadow Sword Clan, na agad naman nitong sinang-ayunan. Makalipas naman ng ilang mga araw, ay galit na sinasabi ni Chien O-jong sa taong nagturo sa kanya ng teknik na ang sabi nito sa kanya ay walang kahit na anong side effect ang Blood Reversal Substitute Art, at tinanong ito na kung hindi ba niya alam ang pinagdaanan niya dahil doon. Kaya naman sabi nito na dahil sa siya ay kamag-anak ng kanyang ina at nagawang mailigtas ang kanyang buhay, ay hindi niya papaslangin ito, subalit bilang kapalit ay huwag na siyang lalapit pa dito kahit na kailan. Habang papaalis naman si Chien O-jong, ay masaya naman itong napapasabi sa kanyang isip, na ayon sa kasabihan ay ang pambababae at pag-inom ay madali lamang nalayuan kung ikaw ay hindi pa nakakaranas, ngunit kapag natikman ay hahanap-hanapin mo na ito. 1 taon ang nakalipas, ay sinabi ng kasalukuyang Lord ng Demonic Cult na ipapasa na nito sa kanya ang posisyon bilang tagapamuno ng kanilang Demonic Cult, dahil dito ay hindi naman makapaniwala si Chien O-jong, at napatanong na kung bakit siya ang pinili nito at bakit hindi si Chien Yu-jae. Agad naman na sinabi nito na ang batang iyon ay masiyadong mahina upang kaharipan ang problemang paparating. At ang pagiging lord ng kanilang demonic cult ay hindi lamang patungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan, ito ay may kaakibat na mabigat na responsibilidad, dahil ang tadhana ng ilang daan na tagasunod ng mga ito ay nakasalalay sa kanyang mga balikat, kaya naman ay sinabihan siya nito na pakalmeyan niya ang galit na mayroon sa kanyang puso,
at isiping mabuti ang kinabukasan ng kanilang nasasakupan. Dahil dito ay agad naman niyang tinanggap ang pagiging Lord ng demonic cult, at nangako sa harap ng Heavenly Demonic Founders Altar, na iaalay nito ang kanyang buong buhay sa Heavenly Demonic Cult. Dahil dito ay opisyal na minana ni Qian Ojong ang posisyon bilang ang Lord, at sinubukan nitong pakalmeyan ang galit na mayroon siya gaya ng ipinangako nito sa dating Lord, ngunit hindi naging madali para sa kanya ang isantabi ang kanyang mga nakaraan. Nagawa siya nitong maging manhid sa pagpapakita ng kahit na anong affection sa kanyang mga nakuhang mga asawa sa pamamagitan ng tradisyon. Si Qian Ojong ay labis na mahina kumpara sa mga council elder dahil sa biglaan nitong pagmana ng kanyang posisyon bilang Lord, kaya naman ay sa isip nito ay sinabi niya na kailangan niyang maging malakas, dahil sa hindi ito dapat na umasa sa proteksyon ng Grand Guardian habang buhay. Kaya naman matapos nitong magampanan ang kanyang tungkulin bilang Lord, ay inilaan nito ang kanyang buong oras sa pagsasanay ng kanyang martial arts. Ang tangi lamang na nagpapaganda ng kanyang araw, ay ang babaeng utusan na laging nakaalalay sa kanya. Sabi nito na ang kanyang damit ay maayos pa din sa buong maghapon, na agad naman na sinagot nito at sinabi na siya ay nagsanay nang wala ito dahil sa naiinis siya sa tuwing nagpapalit ito ng kanyang damit. Agad naman na nagpasalamat ang babae sa kanya dahil sa napapagaan nito ang kanyang trabaho, dahil dito ay nakaramdam naman ng hiya si Qian Ojong para sa dalaga, at habang papaalis ay sinabihan niya ito na wala naman siyang kahit na anong ginagawa upang magpasalamat ang babae sa kanya. Sa nangyari ay unti-unting nahulog si Qian Ojong kay Huayon dahil sa lagi itong nakatawa sa tuwing magkasama sila. Ang kaunting mga salita na nagmumula dito ay labis na nagpapalambot sa kanya, at ang mga simpleng pagkilos ng dalaga ay ang dahilan ng kanyang pagngiti, at si Huayon ay parang isang magandang sikat ng araw para kay Qian Ojong. Makalipas naman ng ilang buwan, ay galit na tinatanong ni Qian Ojong si Huayon kung talaga ba na nagdadalang tao ito sa kanyang anak. Agad naman na sinang-ayunan ito ng dalaga at humihingi ng tawad dahil dito, at sinabi na alam niya na labag ito sa batas ng kanilang demonic cult, kaya naman ay aalis siya ng palasyo at mamumuhay na lamang ng patago habang buhay. Hindi naman sinang-ayunan ito ni Qian Ojong at sinabi na hindi nito kailangan na umalis dahil sa sasama ito sa kanyang tabi, at paprotektahan niya ito kasama ng kanilang magiging anak. Matapos ay nagpatawag ito ng pagpupulong at inanunsyo na siya at si Huayon ay magkakaroon ng anak at nais niyang pakasalan ito. Ngunit ang pagtutol ng mga clan leader ay walang kapantay sa kahit na ano, at ang usaping ito ay nagawa lamang na maresolba matapos na lumabas ng nakaraang Lord mula sa kanyang seclusion training at agad na napahupa ang problema. Sa huli ay ang tinutuluyan ni Huayon ay inihanda sa labas ng Lord's Manor. Ito ay hindi malaki o magandang lugar, ngunit ang bawat paghakbang patungo dito ni Qian Ojong ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya sa araw-araw, at hiniling na ang kasiyahan niyang ito ay magpapatuloy ng habang buhay. Subalit, ang higit na atensyon na ibinibigay nito para kay Huayon at sa anak nito na si Qian Yuun, ay nagugat sa pagseselos ng mga asawa nito mula sa Six Main Clan, at ang bagay na ito ay nagdulot ng pagpapahirap para sa dalawa. Isang araw, nang ang nakaraang Lord ay biglaan na lamang na nawala matapos na lumabas sa kanyang seclusion training, ay ang buong demonic cult ay sinubukan na hanapin siya ng patago. Ngunit ang unorthodox sect ay nalaman ang patungkol dito, kaya naman ang Supreme King nito na si Hangyon ay nagtungo sa demonic cult kasama ng malaking hukbo ng mga mandirigma upang sakupin ito. Ang labanan ay tumagal ng halos 6 na buwan. Walang kahit na sino ang nagawang mapigilan ang Supreme King Hangyon, at nagsanhi pa ito sa pagkakapaslang sa dalawang council elder at sa kapatid nitong si Qian Yujing, at wala nang ibang pagpipilian pa at yun ay ang magtungo doon upang makipaglaban, ngunit sa kalagitanan ng digmaan, ay dinapuan ng isang napakapambihirang karamdaman si Huayon. Kaya naman ay agad itong dinalaw ni Qian Ojong, at humingi ng tawad dahil sa nangako ito sa kanya na paprotektahan siya nito sa kanyang tabi ngunit ngayon ay wala. Agad naman siyang sinabihan ni Huayon na wala siyang dapat na ikabahala patungkol sa kanya, dahil ang demonic doctor ay palagi naman siyang tinitignan, kaya naman ay hindi din magtatagal ay gagaling na siya.
Matapos ay tinawag naman na siya ng kanyang kasama at sinabi na oras na para sa kanila na umalis, kaya naman ay nangako ito sa babae na babalik siya agad, ngunit walang kaalam-alam si Cheon Oh-jong, na ito na pala ang huling beses na makikita niya ang babaeng pinakamamahal niya. Sa lugar naman ng digmaan, ay kitang-kita ang hirap na kinakaharap ni Lord Cheon Oh-jong, ngunit nakita naman itong pagkakataon ng kanyang kalaban, kaya naman ay gamit lamang ang isang palm attack, ay nagawa nitong mapatalsik ang kasalukuyang lord ng demonic cult, at sa lakas ay napasuka naman ito ng dugo. Kinutya naman siya ng kanyang katapat at sinabi na kung siya ba talaga ay ang pinuno ng demonic cult, dahil kumpara sa kanyang kapatid na kanyang pinaslang, ay masiyadong mahina pa siya para sa kanya. Kaya naman ay pinasalamatan niya si Cheon Oh-jong dahil sa pamamagitan niya ay magagawa ng may sulat ang kanyang bagong yugto ng kasaysayan sa buong martial realm. Sabi pa nito na ang henerasyon sa hinaharap ay titingalain siya na si Kung Hangyon bilang ang martial master na nagawang makatalo sa demonic cult. Sa isip naman ni Lord Cheon Oh-jong ay hindi ito mapakali sa kakaisip na hindi siya maaaring matalo sa labanang ito, dahil kapag natalo siya, ay hindi na niya muling makikita ang kanyang iniwang pamilya. Hindi niya nais na gamitin ang huling bagay na mayroon siya, ngunit kailangan na niyang gamitin ito bago pa siya mamatay sa digmaan. Nagulat naman dito ang kanyang kalaban dahil sa kakaiba nitong ikanikilos, ngunit sa isang kisap mata lamang niya, ay mabilis siyang sinugod nito. Mabilis na umangat ang chi ni Cheon Oh-jong, at gamit ang malahalimaw nitong bangis, ay walang ibang pinagpilian si Hangyon kung hindi ang iatras nito ang kanyang buong puwersa. Sa pangyayaring pag-atras ng Supreme King, ay si Cheon Oh-jong ay nakuha ang titulo bilang isa sa 5 Great Martial Master, na dating titulo ng pinalitan niyang pinuno ng demonic cult. Subalit, ang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa demonic cult, ay ang balita ng pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na asawa. Sinabi ng Divine Doctor na ang sanhi ng pagkakamatay nito ay dahil sa micro-poison, kaya naman ay agad na ipinag-utos ni Cheon Oh-jong sa buong demonic cult ang paghahanap sa salarin, ngunit sa huli ay wala din silang nakita. Ang labis na nagpahirap sa kanyang buhay, ay ang muling pagbalik ng masamang epekto dahil sa paggamit niya ng Divine Blood Substitution Art, at kahit noong inilibing ang kanyang asawa ay nagawa nitong ikulong ang kanyang sarili sa loob ng training room upang labanan ang labis na sakit na kanyang nararamdaman at sa mga nakikita nitong ilusyon. Siya ay dumaan sa labis na galit at hinagpis, hanggang sa ang mga pader ng training room ay mapuno ng kanyang sariling mga dugo. Subalit kahit pa siya ay nasa hindi magandang kondisyon, ay nagawa nitong maagapan ang ganap na pagkawala niya sa katinuan, sa takot na maging ang kanyang anak sa pinakamamahal na babae ay mawala din sa kanya, at ito ay labis niyang ikinatakot. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nagawa nitong makalabas sa training room matapos na dumating ang taglamig. Si Cheon Oh-jong ay malaki ang ipinagbago matapos na lumabas sa training room. Siya ay naging matapang at nagkaroon na din ito ng kalamigan sa kanyang pakikitungo at walang pakialam sa lahat ng bagay. Ang tangi lamang nitong inaalala ay ang patungkol sa kanyang anak na si Cheon Yoo-won, dahil sa ang tunay na salarin ay isa sa 6 na main clan. Dahil kapag nagpabeya ito mula sa 6 na main clan, ay maaaring si Cheon Yoo-won ay malagay din sa matinding panganib. Kaya naman nang malaman nito na ipinagbawal ng 6 na main clan ang pagkatuto ng ating bida na si Cheon Yoo-won na matutunan ang martial arts, ay labis niya itong ikinagalit. Ibinalita ng Grand Guardian na nangako ang asawa nito na si Lady Hua sa harapan ng 6 na asawa nito sa 6 na main clan patungkol sa pagsang-ayon nito sa pagkatuto ng ating bida sa martial arts. Dahil dito ay napasabi na lamang siya na kung ganun ay maging ang kanyang buhay ay nasa panganib na din, na sinang-ayunan naman ng Grand Guardian, at ayon sa pagsusuri ng Divine Doctor ay ang batang si Cheon Yoo-won ay nalasan din ng micro-poison. Galit naman na napasabi ito sa kanyang isip na habang siya ay nasa malayo upang makidigma, ay labis ang pagprotekta ang ginawa ng kanyang asawa sa kanilang anak, at napapatanong kung ano na ang kanyang gagawin ngayon, dahil kung siya lamang ay nais niya nang durugan ang mga ito ngayon.
Kaya naman ng araw na iyon, ay nagdesisyon si Qian Ojong na babaguhin niya ang demonic cult upang ang anim na main clan ay hindi na magsanhi pa ng problema, kaya naman ay napasabi na lamang ito sa kanyang isip na maaari magalit sa kanya ang kanyang anak. Ninais nito na mapalaki si Qian Yuwun sa kanyang pangangalaga, ngunit ang bagay na iyon ay maaaring magpahirap para sa kanya na malaman ang salarin sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Huayon. Labis na masakit ang bagay na iyon para kay Qian Ojong, ngunit nagdesisyon itong gamitin ang kanyang anak bilang pain upang maiwasan na sapitin ni Qian Yuwon ang kaparehas na kapalaran ng kanyang ina. Makalipas ang 10 taon, sa entrance ceremony para sa pagbubukas ng Demonic Academy, ay hindi nito maitago ang pakiramdam niya ng pananibik, ngunit hindi niya nais na makita ang kanyang anak dahil sa natatakot ito na baka mag-alinlangan ang kanyang puso. Kaya naman matapos nitong magbigay ng mga pagpapalakas ng loob para sa mga papasok, ay nang pabalik na ang mga ito, ay wala siyang magawa patungkol sa entrance ceremony, kundi ang mapasulyak, dahil sa nagawa niyang makilala ito kaagad. Kaya naman matapos na makita kung gaano ito nahahawig sa kanyang ina na si Huayon, ay kinailangan na niyang kumilos pabalik upang mapahinto ang kanyang mga mata sa pagluha dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Kaya naman makalipas ng ilang mga araw ng pagpasok ng ating bida sa Demonic Academy ay nabalitaan nito na ang kanyang right guardian ay nagpakita ng interest sa kanyang anak. Kaya naman ipinag-utos nito na bigyan kaagad ng mga pahintulot ang left guardian sa lahat ng naisin nito upang magawang gabayan ang kanyang anak, dahil sa hindi nito nais na kahit sino sa kanyang anak ay hindi magawang makapasa sa una at ikalawang pagsusulit. Naagad naman na sinang-ayunan nito at sasabihan niya ang lahat ng mga gwardya sa infirmary na bakantihin ang kanilang mga pagbabantay. Makalipas ng 2 buwan bago maganap ang ikatlong pagsusulit, ay kinagat ng Sword Clan ang nakalatag na pain ni Qian Ojong, dahil dito ay nabunyag na sinira ng mga ito ang kanilang pangako sa pagpapahinto ng kahit na anong pagsasaliksik patungkol sa Demonic Blood Reversal Technique, dahil sa mayroong ebidensya na sinusubukan nila iyon sa mga bilanggo ng Sword Warrior Clan, isa sa 2 Shadow Sword Clan. Ipinag-utos ni Qian Ojong sa kanyang right guardian ang pag-aresto sa buong Sword Warrior Clan, kahit pa ang pagbibigay ng pahintulot sa pagpaslang sa lahat ng co-contra sa kanyang ipinag-uutos. Makalipas ng 3 taon, may isang misteryosong martial school ang nagawang makontrol ang buong bayan ng Zhejiang, at ang sitwasyon sa pagkakataong iyon ay labis na malubha upang bumuo si Qian Ojong ng pakikipag-alyansa kasama ng Martial Alliance. Kaya naman ay agad itong nagtungo doon dahil sa pangamba na maaaring magiging isa itong malaking digmaan sa loob ng 15 taon. Siya ay nag-aalala dahil maaaring isa itong pag-ulit ng nakaraan, kung saan ay hindi niya muling magawang magprotekta ang kung sino ulit. Ang martial art master na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts ay labis na malakas at masiyadong mapanganib kumpara sa kanyang mga nakalaban noon, at dahil sa hindi naging sapat ang puwersa ng kanyang mga council elder, ay sumali na ito sa labanan kasama ng Grand Guardian. Nang bigla naman na dumating ang isang lalaki sa kanilang labanan, at ang kanyang napakapambihirang martial prowess ay nagawang maiparamdam kay Qian Ojong na siya ay isa pa ding binatang hindi pa nagagawang makaapak sa martial realm ng Enlightened Grandmaster, at sa dami ng kanyang mga teknik na ibinigay dito na hindi naging sapat, ay ang labis niyang ikinabahala. Matapos ay sinabihan naman siya ng lalaking dumating na hindi siya ang kanyang hinahanap, hindi maintindihan ni Qian Ojong ang tinutukoy ng taong dumating sa kanyang harapan. Ngunit sinundan naman kaagad ng taong ito ang kanyang mga salita ng isang malakas na pag-atake sa kanya bilang panapos na pag-atake. Sa pagkakataong iyon, ay bigla na lamang na pumasok sa kanyang isipan ang patungkol sa kanyang mag-ina, si Huayon, at si Qian Yuwun, kaya naman ay napasabi na lamang siya na hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito, dahil maaaring mag-isa na lamang nalalaban ang batang kanyang maiiwan sa kamay ng mga pumaslang sa kanyang ina, at hindi niya hahayaan na mag-isang muli ang batang iyon. Nang bigla naman nitong naalala ang sinabi sa kanya ng demonic doctor, sabi nito na ayon sa kanyang napag-alaman ay nakakakita ito ng mga ilusyon sa loob ng ilang mga buwan matapos nitong gumamit ng isang martial art,
kaya naman banilinan siya nito na pigilan niya ang kanyang sarili sa paggamit ng bagay na iyon sa hinaharap, dahil wala ng garantiya para sa kanyang mga nakikitang ilusyon na hindi mas lumala kung gagamitin niyang muli iyon. Ngunit sabi nito na wala na siyang iba pa na mapagpipilian, kaya naman dahil dito ay bigla na lamang na napaatras ang lalaki sa kanyang harapan, at sa isip ni Chien O-jong ay pilit nitong sinasabi na hindi siya maaaring mamatay sa lugar na ito. Sa nangyari ay muling ginamit ni Chien O-jong ang Divine Blood Reversal Substitution Art, at ito ang tagpo kung saan ay nawala ang lahat ng alaala na mayroon siya. Matapos ay nagising na lamang ito sa kanyang malay nang tinatawag siya ng Grand Guardian, ngunit mayroon pa ding kaunting epekto ito sa katawan ng Lord Chien O-jong, kaya naman ay tinanong siya ng Grand Guardian kung maayos lang ba ito, dagdag nito na ang kanilang mga kalaban ay mukhang nagdesisyon ng magsipag-atrasan. Nagtataka naman dito ang Lord at napapatanong kung ano ang mga nangyari dahil hindi nito matindaan ang kahit na ano. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa may kung sino ang humawak sa kanyang braso, nang tignan naman niya ito ay nakita niya ang kanyang yumaong kapatid na si Chien Yu-jing. Sabi nito sa kanya nang may pag-aalala na masyado na naman nitong ginamit ang kanyang sarili, at ano ang gagawin nito kung sakali na mawalan ulit ito ng malay. Sabi pa nito na ang isang cult leader ay ang tao na gumawa ng kanyang cult, kaya naman ay hindi na dapat pa itong magbigay ng sobra na kinailangan pa niyang magbuwis ng kanyang buhay. Sa pagkakasabi nito ay ang lahat ng kanyang mga alaala sa kanyang nakaraan, pati na din ang sa kanyang minamahal na asawa ay unti-unti nang nawala. Nang bigla itong natigilan at sinabi na tama ito, dahil ang balanse ng demonic cult na ito, ay kailangan na maitama sa pamamagitan ng kanyang sarili at posisyon bilang isang lord ng heavenly demonic cult. Sa kasalukuyang nangyayari, ang Lord Chien O-jong ay unti-unti nang nagbabago ng anyo, at paulit-ulit na sinasabi na kailangan nitong isaayos ang balanse ng demonic cult. Sa nakikita naman ng mga council elder ay nagtataka ang mga ito, dahil ang mga mata ng Lord ay pulang-pula, at mukhang gagamitin nito ang Divine Blood Reversal Art sa lugar na ito. Masaya namang napapaisip dito ang taong nagpadala ng sound telepathy sa Lord. Sabi nito na sulit ang pag-uudyok nito sa kanya, at magwala lamang ito at puntiryahin ang mga leader ng mga maliit na clan at pati na din ang mga pinuno ng mga natitirang 6 na main clan upang magawa nitong matapos ang kanyang gagawin, ngunit mas maganda kung mas mababaliw ito at magpadanak ng dugo sa lugar na ito. Sa nangyayaring pagbabago naman ng Lord Chien O-jong, ay kitang-kita ang lakas ng pressure na ipinapalabas nito at nagagawang mawasak ang mga nasa paligid. Nang matapos na ito sa ginagawa niyang pagbabago gamit ang Divine Blood Reversal Art ay bigla itong napasigaw, at nagpakawala ng isang napakalakas na kapangyarihan. Sa nangyari ay nababahala naman ang mga tao na nasa paligid dahil sa malalaking tipak ng bato ang paparating sa kanila, kaya naman ay agad na sumigaw si Yu-won at sinasabihan ang mga ito na mag-iingat. Matapos ay inutusan nito ang nanomachine na ipakita sa kanya ang posibleng mga babagsakan ng mga malalaking bato, kaya naman ay agad na ini-activate ng nanomachine ang function nito na damage prediction. Matapos ay agad nang kumilos si Yu-won nang napakabilis upang ang lahat ng mga bato na tumilapon sa kung saan-saan ay magawa nitong maiwasan. Sa dinaraanan nito ay may isang tao naman siyang nagawang mailigtas kaya naman ay agad din itong nagpasalamat sa kanya. Kaya naman ay agad din itong sinabihan ni Yu-won na mabilis itong kumilos upang maghanap ng ligtas na lugar. Galit naman na sinasabi ni Lord Chien O-jong na ang lahat ng mga traidor sa demonic cult ay dito na niya papaslangan. Nang makalapit naman si Yu-won sa kinaroroonan ng Lord ay agad naman siya nitong inatake at mabuti na lamang at agad itong nakaiwas. Ngunit sa ginawa niyang iyon ay may nakita siyang paparating pa na malalaking tipak ng bato. Kaya naman ay pinilit nito na makalusot sa mga makakasalubong niyang bato, at nang matapos na malagpasan ito, ay matagumpay siyang nakalapit sa kinatatayuan ng kanyang ama, at hinawakan ito sa kanyang ulo at dibdib. Mabilis na sinabi nito sa nanomachine na ngayon ay umpisahan na nila, na agad naman na sinang-ayunan ito ng nanomachine, matapos ay nagpalabas si Yu-won ng malakas na electric shock sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang ama na si Lord Chien O-jong. Sabi nito na ang kanyang kanang kamay ay bibigyan siya ng electric shock sa kanyang ulo,
at ang kanyang kaliwang kamay ay para sa kanyang concessional vessel. Sa nangyayari ay napapasigaw naman dito ang Lord Xian Ojong dahil sa lakas ng dumadaloy na kuryente sa buo niyang katawan, hindi rin nagtagal ay natapos na si Yuwon sa ginagawa niyang ito. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa loob ng Great Hall ng Lord's Palace, at ang lahat ng nakasaksi sa ginawang ito ni Xian Yuwon ay napanganga na lang sa pagkakamangha at matinding gulat. Sa isip ng ating bida na masaya ito dahil sa nagawa niyang maanalisa ang transcript ng katawan ng Second Council Elder gamit ang MRI noong nakaraang gabi. Habang tinitignan niya ang kanyang ama ay naalala nito ang sinabi sa kanya ng Grand Guardian. Sabi nito na hindi niya pa ito nasasabi pa kahit kanino, ngunit nagawa ng ama nito na si Lord Xian Ojong na protektahan siya ng madaming beses sa lugar na hindi nito makikita. Hanggang ngayon ay hindi pa din ito makapaniwala dahil hindi siya tinrato nito bilang isang talunan, ngunit nais lamang siyang protektahan ng mga ito, at narinig na nito ang buong katotohanan. Kaya naman ay bigla itong napatingin sa hindi kalayuan, at mabilis niya itong pinuntahan, bigla naman na nagulat ang isang tao na nasa loob ng Great Hall dahil sa pagtungo ni Yuwon sa kanyang harapan. Bigla itong sinakaw ng ating bida, matapos ay tinanong niya ang pagkakakilanlan nito. Sa nangyari ay napapatanong naman siya kung paanong nagawa ng Vice Lord ang ganun kabilas na paglipat ng lugar, at sino ba talaga ang taong ito. Sa isip nito na ang demonic blood reversal art ay ginagawang mapigilan ang mga iba't ibang uri ng enerhiya kaya naman ay napapatanong ito kung bakit napakalakas pa din ng isang ito. Matapos ay hinigpitan pa ng ating bida ang pagkakasikal dito at inulit ang kanyang tanong, sumagot naman ito sa ating bida at sinabi na hindi nito alam kung ano ang tinutukoy sa kanya ng Vice Lord. Nang bigla naman na may sumagot na isang clan leader na ang taong iyon ay si Yo Balwi ng Buju Sword Clan, sa isip naman ni Yuwon na mukhang ang Buju Sword Clan ay isang lihim na clan sa ilalim ng Demon Sword Clan. Matapos ay nagpadala naman dito si Xian Yuwon ng sound telepathy at sinabi nito na kung ang sabi ba niya sa Lord gamit ang sound telepathy na patayin ang lahat ng mga traidor sa harap nito at pugutan silang lahat ng kanilang mga ulo upang magawang maisaayos ang kanilang heavenly demonic cult, nagulat naman ito sa narinig mula kay Yuwon. Sabi pa nito na kung bakit parang nasepresa ito sa kanyang mga narinig, dahil sinabihan niya ito patungkol sa pagpaplano nila ng isang rebelyon at ngayon ay nagpapanggap ito na parang walang alam. Sa isip naman nito ay napapatanong siya kung totoo ba na naririnig nito ang lahat ng kanyang sinabi sa Lord kanina lamang, at napakadelikado kapag gumawa ito ng mali sa sitwasyon na ito, dahil ang kanyang plano ay malalantad, at hindi nito maaring malaman ang patungkol doon. Nang magsasalita naman ito, ay agad na hinigpitan ni Yuwon ang pagsikal dito at sinabihan na sino ang nagsabi sa kanya na malaya itong makakapagsalita. Sa isip nito na kailangan niyang may palabas sa loob ng palasyo ang mga kasamahan nito. Kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy kay Brigade Leader Yo at sinabi na ang plano nila ay pumalpak. Napalingon naman si Yuwon sa isang banda habang pinapakinggan ang sinasabi nito na si Brigade Leader Yo at ang Vice Lord Xian Yuwon ay dapat nang mamatay, at sa ngayon ay kailangan muna niyang linisin ang lugar na ito at umatras. Sa kabilang banda naman ay nakikipaglaban si Brigade Leader Yo at sinasabi nito na maari na siyang matalo. Sa pagkarinig nito ay agad na kumawala ito sa kamay ng Vice Lord gamit ang malakas nitong pressure. Sabi dito ni Yuwon na nakita naman ito ang ginawa niya sa Lord kaya naman ang demonic blood reversal art ay hindi gagana sa kanya, kaya naman ay naghanda na ang ating bida ng isang electric shock sa kanyang kamay, at inihawak ito sa muka ng leader ng Buju Sword Clan. Ngunit bigla naman niya itong inatake, at nakawala sa kamay ng ating bida. Matapos ay agad itong umatake kay Yuwon. Sa isip naman ng ating bida na nagawa na nitong magpalabas ng electric shock sa kanyang ulo at sa kanyang conception vessel ngunit nagawa pa din itong makagalaw, matapos ay nagpatuloy ang ginagawa ni Yuwon na pagsalag sa mga ataking pinapakawalan nito sa kanya. Nang matapos ang ginagawa nitong pag-atake, ay napapaisip si Yuwon dahil ang isang ito ay ibang-iba, ngunit sigurado siya na isa itong demonic blood reversal art, ngunit ang mga mata nito ay hindi naging pula. Mukhang may kakaibang nangyayari sa isang ito. Sa isip naman nito na ang lahat ay may itinatagong sekreto,
At tingin ba ng mga ito na ibibigay lamang nila ng ganun kadali ang tunay na demonic blood reversal art sa Lord at pati na din sa Sword Demon? Ang tanging hindi lamang kagandahan sa tunay na demonic blood reversal art ay ang itinatagal ng epekto nito ay kalahati lamang kaysa sa ibinigay nila sa Lord at sa iba pa. Sabi naman ng mga nakapalibot sa kanila na kaya natigilan ang Heavenly Demon ay dahil sa demonic blood reversal art, kaya naman ay nagsabi ang isang leader ng Elite Clan na pabagsakin ang clan leader ng Buju Sword Clan, pagkasabi nito ay agad naman silang nagsipag sabudan patungo dito. Ngunit naghanda naman siya, at isa-isang inatake ang mga papasugod sa kanya ng mga clan leader ng mga Elite Clan. Sa nangyari ay isa-isang nagsipag-talsikan ito dahil sa lakas na mayroon ng leader ng Buju Sword Clan. May isang clan leader ang nakapagbigay dito ng kanyang atake, ngunit nagawa lamang nitong salagin. Nang matapos ay agad itong naghanda upang gumanti. Sa nangyari ay nakaramdam naman ito ng matinding takot, at napapatanong kung anong klaseng body defense ang mayroon ng isang ito. Matapos niyang atakihin ang clan leader ng Elite Clan ay agad itong nagtungo kay Qian Yuwun. Sabi nito na ang kaunting oras na mayroon ang teknik na ito ay sapat na upang paslangin ang Vice Lord. Nang makalapit ito kay Yuwun ay agad itong nagpalabas ng malakas na kapangyarihan upang ipang-atake sa ating bida. Nakita naman ito ng mga nakapaligid sa kanila kaya naman sinigawan nila ang ating bida at sinabihan na mag-ingat sa isang iyon. Habang papalapit ang atake kay Yuwun, ay inilabas nito ang kanyang Heavenly Demon Sword. Matapos na may palabas ito ng ating bida ay agad niya na inatake ang papalapit na leader ng Buju Sword Clan. Sa ginawang iyon ni Yuwun ay naputol ang isang braso ng hanggal na clan leader. Sa nangyari ay nagulat naman ito, nang matapos, ay sinabi dito ni Yuwun na nakakapanghinayang dahil sa isang braso lamang ang nagawa nitong maputol. Ngunit bigla naman itong inasar ni Yuwun at sinabi na sa tingin ng ating bida na makakaya naman itong mabuhay ng mayroon lamang ulo at kanyang katawan. Sa nangyari ay galit naman ito, kaya naman ay agad na sinugod ulit nito ang ating bida at sinabi na akala ba nito na hahayaan niyang gawin ang mga bagay na nais ng Vice Lord sa kanya. Habang papalapit ito kay Yuwun ay tinitigan naman niya ito ng masama. Matapos ay agad na kumilos ang ating bida, at binigyan ito ng sunod-sunod na pag-atake. Sa nangyari ay napasigaw na lang ito sa matinding sakit na nararanasan niya, dahil sa pinutol ni Yuwun ang mga paa nito at ang kanyang natitirang braso. Matapos ay bumagsak na lamang ito sa sahig ng walang kalaban-laban, sa isip nito na paanong ang isang ito ay may ganun kalakas na kapangyarihan, at ito ay napaka-imposible na mangyari. Sa huli, ang pagiging talunan na nagawang matalo habang gumagawa ng oras upang makatakas ay mas mabuti pa na patayin na lang nito ang kanyang sarili. Sa kabilang banda naman ay nagawa din na matalo ang Brigade Leader Yo, matapos ay sinabi ng Council Elder Yon na nagawa na nitong mahuli ang Brigade Leader gaya ng inutos sa kanya ng Vice Lord, matapos ay sinabi sa lahat ni Qian Yuwun, na inuutusan niya ang lahat bilang ang kanilang bagong Heavenly Demon, nahulihin ang lahat ng mga mandirigma at gwardya ng Buju Sword Clan, at kapag nagmatigas ang mga ito ay maari nilang patayin silang lahat. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na sumang-ayon ang lahat sa iniutos ni Yuwun, ay agad naman na nagsiyalisan ang mga ito. Sa labas ng Grand Hall, ay hinarang ng Third Council Elder ang mga gwardya at miyembro ng Buju Sword Clan, at sinabi nito sa kanila na tingin naman nito na hindi na sila lalaban pa. Sa isip naman ng ibang leader ng Elite Clan na nasa labas ay hindi nila inaasahan na ang Brigade Leader ay madali lamang na mahuhuli, kaya naman ay napapatanong na ang dalawa kung ano na ang gagawin nila ngayon. Agad naman na napansin ng Third Council Elder ang dalawa, at tinatanong kung pati ba sila ay kasama sa plano ng mga ito. Kaya naman ay agad itong inatake ng Council Elder, na matagumpay naman nito na nasalag. Matapos ay sabi nito sa kanyang kasama na matagumpay niya ng nasalag ang atake kaya naman ay mabilis itong magtungo sa leader ng Buju Sword Clan, agad naman itong nagtungo sa kinaroroonan ng Grand Guardian at ng leader ng Buju Sword Clan. Sa isip nito na anuman ang mangyari ay kailangan nito na makalapit sa Grand Guardian at paslangin ang clan leader habang ito ay wala sa kanyang depensa.
Nang makalapit ito sa likod ng Grand Guardian ay agad itong naghanda ng isang malakas na atake, ngunit mabilis lamang itong naramdaman ng Grand Guardian kaya naman ay ginamit nito ang kanyang chi telekinesis. Nagulat naman ito sa kanyang nakikita dahil sa maraming mga espada ang nakalutang upang atakihin siya, kaya naman ay agad itong dumpensa, ngunit sa huli ay hindi nito nagawang salagin ang lahat ng espada kaya naman ay matagumpay itong tumusok sa kanyang katawan. Matapos ay sinabihan ito ng Grand Guardian na mukhang minamaliit siya ng isang ito, sa kabilang banda naman ay matagumpay na napaslang ng Third Council Elder ang isang hanggal na naglakas ng loob na magmatigas. Sabi nito sa iba pa na natitira na sinabihan na niya ang mga ito una pa lamang na huwag ng manlaban, matapos ay isa-isang inubos ng Council Elder ang natitirang kasamahan ng dalawa. Sa labas naman ay napapatanong ang ibang mga mandirigma ng Buju Sword Clan na kung bakit ang Lord ay nais silang paslangin, at mukhang may hindi magandang nangyari sa loob ng Grand Hall. Sinagot naman sila ng Demon Fist Clan leader na si Go Wang Hyun na ama ng taga-sunod ni Yu Wun na si Go Wang Hol. Sabi nito na ang kasalukuyang Heavenly Demon ay inutusan sila na ang lahat ng mga espiya na magmamatigas sa kanila ay mapapaslang, kaya naman ay mag-isip na ang mga ito ng mabuti bago kumilos. Agad naman na sumuko ang mga ito at sinabi na hindi sila mga espiya. Naiinis naman sa nangyari ang clan leader ng Buju Sword Clan, sa isip nito na kanilang plano na masusing isinagawa ng matagal na panahon ay sa ganito lamang haantong. Sa nakaraan ay may nag-utos sa kaniya na kapag may dumating na may dala ng utos para sa kanila, ay ang pinakamalaking plano ng kanilang clan na pinaghandaan nila ng ilang daang taon ay mag-uumpisa na, kaya naman ay tinanong siya nito kung naiintindihan ba niya ang kanyang gagawin, at ang taong tinutukoy nito ay nagpakita na sa kanyang henerasyon. Hindi nito inaakala na ang kanilang malaking plano ay bigla na lang naglaho, matapos ay tumawa ito ng malakas, at sinabi kay Yu Wun na tingin ba nito na tuluyan na itong nagwagi sa kanya. Masayang sinabi nito na hindi man nila nagawang mapaslang ang kanyang mga puwersa, ngunit ang kanyang Royal Guard ay magpapalam na sa mundong ito. At sino sa tingin nito ang magagawang magprotekta sa Right Guardian at Left Guardian, dahil matapos ang signal na ipinadala nila kanina lamang ay kanina pa nakahandusay ang mga ito sa sahig. Sa narinig ni Yu Wun dito ay napangiti na lang ito at tinatanong kung yun lang ba ang mga sasabihin nito. Sa reaksyon naman ni Yu Wun ay nagtataka ito at nagkaroon ng malakas na pakiramdam na pati sa plano na iyon ay hindi din sila nagtagumpay. Sa kaparehas na oras, sa loob ng piitan sa timog silangang bahagi ng Heavenly Demonic Cult, ay nakakulong at nakatali ang dalawang guardian. Sa isip ng Left Guardian na mukhang may hindi magandang nangyayari upang magutos ang Lord na ay pakulong silang dalawa, at ano naman kaya ang nangyayari ngayon sa labas, at kung sakali ay hindi lamang sila kung hindi pati na din ang mga Council Elders ay maaring makulong kasama nila, at bukod pa doon ay ang Vice Lord Xian Yu Wun ay nasa seryosong panganib. Sa kabila naman ay pinipilit ng Right Guardian na kumawala sa kanyang pagkakatali. Sa isip naman ng Left Guardian na ang isang lasenggero na ito ay sinusubukan na kumawala kanina pagamit ang kanyang breathing technique, ngunit mukhang nahihirapan siya. Napansin naman ng gwardya ang ginagawang ito ng Right Guardian kaya naman ay nagtanong ito kung ano ang sinusubukan na gawin ng Right Guardian. Galit na galit naman dito ang Left Guardian dahil sa napansin na ng mga ito ang kanyang ginagawa, kaya naman ay sinabihan na nito ang Right Guardian at inasar na ang kagaya niyang Guardian ay hindi man lang matagalan ang pagkakatali. Ninas naman dito ang Right Guardian at sinabi na hindi man lang nito makita ang sitwasyon nila at ngayon ay parang nais pa nito na makipag-away sa kanya, kaya naman ay sinagot siya ng Left Guardian na kung pagod na ito ay matulog na lang at huwag nang magpumilit. Sa nakikita naman ng mga gwardya ay naguguluhan ang mga ito sa dalawa, at umalis na lang dahil sa nag-aaway na naman ang dalawang ito. Ngunit napahinto naman ang mga gwardya dahil sa signal na kanilang natanggap, kaya naman ay tinitigan ng mga ito ang dalawang guardian at napapangiti na parang may mga masamang balak. Kinabahan naman ang dalawang guardian kaya naman ay tinanong na ito ng Right Guardian at sinabi na kung ano ang binabalak ng mga ito sa kanila. Nang bigla naman na may pumasok sa pintuan ng sapilitan at winasak ito, sa nangyari ay agad na nabahala ang gwardya kaya naman ay napatanong ito kung sino ang hanggal na nanggahas na pasukin sila. Nang bigla naman na nakatikim ang mga ito ng mabilisang atake,
Nagulat naman dito ang Left Guardian, dahil ang isang ito ay isa sa mga estudyante niya sa Demonic Academy at tagasunod ni Yoon, at ang isang ito ay si Go Wang-hul na mula sa Dark Fist Clan.